Pinilit akong ikasal sa isang direktor na may kapansanan. 3 buwan ang lumipas. Bigla akong nakaranas ng morning sickness. Pinaghinalaan ako ng pangangaliwa. At handa na sana akong palayasin ng pamilya ng aking asawa. Nang biglang tumayo mula sa kanyang wheelchair ang aking mister. At sinabing, tingnan ko lang kung sino ang mangangahas na galawin ang asawa ko at ang anak ko. Ako ay isinilang at lumaki sa isang liblib na nayon sa kabundukan ng Cordillera kung saan buong taon ay may makapal na hamog at ang bango ng mga halamang gamot ay nanunuot sa bawat tahanan. Mula pagkabata, kasama ko ang aking lolo na pumapasok sa gubat upang mamitas ng mga halamang gamot. Ang aking lolo ay isang kilalang albularyo sa buong rehiyon. Lahat ng lihim na reseta ng aming angkan, ang kaalaman tungkol sa mga halamang nakagagamot at mga punto sa katawan ng tao, ay masigasig niyang ipinamana sa akin. Inakala kong lilipas ang aking buhay, nang payapa sa gitna ng mga buslo ng halamang gamot, ngunit dumating ang problema sa mismong taon, na ako ay nag-edad ng 25. Ang aking ama, na matagal nang umalis patungong lungsod at halos kinalimutan na ako, ay biglang nagpadala ng sasakyan sa aming baryo. Maagang namatay ang aking ina. Muli siyang nag-asawa at nagtayo ng negosyo sa Maynila. Isinama niya rin ang anak ng kanyang bagong asawa na si Bianca. Sa lahat ng mga taong iyon, iilang beses lamang siyang bumisita sa akin. Sa pagkakataong ito, sa kanyang pagbabalik, mukha siyang pagod at tumanda. Pagkapasok pa lang sa bahay, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, at sa nagmamakaawang boses, ay sinabing lubog sa utang na 100 milyong piso ang kanyang kumpanya sa bangko at malapit na itong malugi. Sinabi niya na mayroon lamang iisang paraan para makaligtas ang pamilya. Ang pinakamalaking korporasyon sa konstruksyon sa Maynila ay pumayag na mamuhunan sa kanyang kumpanya, ibibigay ang eksaktong halaga na kailangan para mabayaran ang utang. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyang ipakasal ang kanyang anak sa kanilang bunsong anak na si Alejandro. Si Alejandro ay humahawak sa posisyon ng Deputy General Director ng korporasyon, ngunit 2 taon na ang nakalilipas. Naaksidente siya ng malubha. Dahil sa aksidenteng iyon, naparalisa ang kanyang mga binti at habang buhay na siyang nakaratay sa wheelchair. Bulong-bulungan ng mga mapanghusga na nawalan na rin siya ng kakayahang magkaanak. Noong una, ang kasal na ito ay para kay Bianca. Ngunit nang marinig niya ang kalagayan ni Alejandro, nag-iskandalo siya at mariing tumanggi. Naka-heavy makeup, nakahalukip-kip siyang tumayo sa gitna ng aming kubo at may paghamak sa boses na sinabi, "Amara, habang buhay ka na lang mananatili dyan sa kabundukan. Wala kang kinabukasan." Oo, lumpo siya. Pero naliligo sa pera ang pamilya niya. Maging asawa ka nila at mabubuhay ka sa ginhawa. Desperado na si tatay. Ikaw, bilang panganay na anak, dapat mong ipakita ang iyong tungkulin. Ako naman, bata pa, may buong buhay pa sa hinaharap. Hindi ko kayang ilibing ang aking kabataan sa tabi ng isang lumpo. Pagkarinig sa mga salita ni Bianca, lumingon ako sa aking ama. Umiwas siya ng tingin. Yumuko na lamang at bumuntong hininga. Tinanong ko ang aking sarili. Para sa kanya, tunay ba akong anak o isang kalakal na maaaring ipambayad para mailigtas ang pamilyang iyon na labis niyang pinahahalagahan? Ngunit, sa pag-iisip sa kanyang pagiging ama, sa negosyo ng buong buhay niya na nasa bingit ng pagbagsak, ipinikit ko ang aking mga mata at tumango. Pumayag akong pumirma sa marriage certificate kapalit ng 100 milyong piso na magliligtas sa kumpanya ng aking ama. Sa araw ng kasal, wala akong suot na magarbong bestida. Wala ring maingay na handaan. Isang marangyang sasakyan lamang ang dumating mula sa panig ng lalaking ikakasal at tahimik akong isinakay. Ang dala kong bagahe sa bahay ng aking asawa ay hindi mga alahas at damit, kundi isang malaking canvas na maleta na puno ng mga ugat, halamang gamot, at set ng acupuncture na naiwan ng aking lolo. Dala ang maletang iyon. Pumasok ako sa pintuan ng isang malaking mansyon. Sa puso ng Forbes Park, sinisimula ng isang ganap na bago at dayuhang buhay para sa akin.
Ang mansyon ng pamilya ni Alejandro ay malaki at malamig. Sa unang araw ko, bilang manugang, formal kong nakilala ang lalaking itinuturing na ngayong aking asawa. Nakaupo si Alejandro sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana. Ang kanyang likod ay nagpapahiwatig ng kalungkutan at pag-iisa. At ang kanyang mukha ay makisig, may matitikas na tampok, ngunit sa kanyang tingin ay mababasa ang matinding pag-iingat. Tiningnan niya ang aking simpleng damit at sinabi sa isang patag at walang emosyong boses, "Nandito ka dahil sa 100 milyon, kaya gawin mo lang ang iyong mga tungkulin. Hindi tayo magkakilala, kaya huwag kang umasa ng anumang damdamin o awa mula sa akin." Tahimik akong tumango. Hindi naman ako umaasa ng anuman mula sa kasal na ito, na batay sa kasunduan. Tahimik kong inayos ang aking mga gamit sa isang sulok ng silid at nagsimulang maglinis at ayusin ang aming espasyo. Inalis ko ang mga malalaki at mag-aarbo na palamuti upang magkaroon ng mas maraming lugar para sa wheelchair. Nakita ni Alejandro ang aking ginagawa, ngunit wala siyang sinabi, tumalikod lamang siya pabalik sa bintana. Pagsapit ng gabi, nagdala ang kasambahay ng isang palanggana na may pinakulo ang halamang gamot para sa foot bath ni Alejandro. Sinabi niya na ito ay isang physiotherapeutic remedy na inireseta ng doktor upang hindi ma-atrophy ang mga kalamnan ng batang amo. Hinintay kong umalis siya at lumapit ako sa umuusok na palanggana. Ang aking pang-amoy, na sinanay mula pagkabata, ay agad na nakaramdam ng mali. Malinaw ang amoy ng artemisia, kanela, at safflower. Ngunit sa gitna nito ay may nakatagong matapang, mapait, at pamilyar na amoy. Dinukot ko ang latak sa ilalim ng palanggana upang suriin. Sa gitna ng mga dinurog na damo, may ilang hiwa ng kulay abong ugat. Sa tamang dosis, mayroon itong pain-relieving effect, ngunit sa regular na panlabas na paggamit, pinipigilan nito ang peripheral nervous system na nagiging sanhi ng unti-unting pagkawala ng pakiramdam ng bahagi ng katawan na nakakadikit dito. Permanente. Napansin ni Alejandro na nakatitig ako sa mga halamang gamot. Kumunot ang kanyang noo at nagtanong, "Anong kalokohan yan?" Ibinalik ko ang mga hiwa ng ugat sa tubig at tiningnan siya ng diretso sa mata. Malinaw kong sinabi, "Bawat salita na may mali sa footbath na ito, may isang taong sinasadyang nagdaragdag ng nakalalasong halaman dito upang hindi na muling makagalaw ang kanyang mga binti." Natigilan si Alejandro. Tinitigan niya ako. Sinusubukang alamin kung nagsisinungaling ako o hindi. Sa nakalipas na 2 taon, gumastos siya ng napakalaking pera sa pagpapagamot at kumonsulta sa pinakamahuhusay na doktor, ngunit hindi bumuti ang kanyang kalagayan. At ngayon, isang babae, mula sa isang liblib na baryo ang nagsasabing may lason ang kanyang gamot, nag-alab ang pagdududa sa kanya. Sinabihan niya akong huwag magsalita ng kalokohan sa bahay na iyon. Alam kong hindi siya basta-basta maniniwala sa isang taong kadarating lang sa buhay niya. Kaya kinuha ko mula sa aking maleta ang isang tuyong dahon, inilubog ito sa palanggana ng sabaw, at ipinakita sa kanya. Ang dahon, na orihinal na mapusyaw na berde, ay agad na umitim ng madikit sa tubig na may lamang nakalalasong ugat. Ito ay isang sinaunang paraan ng pag-check ng lason na itinuro sa akin ng aking lolo. Ipinaliwanag ko ng sunod-sunod kay Alejandro ang pharmacological properties ng ugat na iyon, ang mekanismo ng epekto nito sa mga muscle bundle at nerve fiber sa kanyang mga napinsalang binti. Idiniin ko na kung ipagpapatuloy niya ang paggamit ng ganitong mga paligo sa loob pa ng 6 na buwan. Ang buong ibabang bahagi ng kanyang katawan ay mamamatay. Hindi lamang mananatiling paralisado. Hawak ni Alejandro ang itim na dahon. Umbok ang mga ugat sa kanyang noo. Ang galit at malamig na kalkulasyon ng isang negosyante ay tumulong sa kanya na mabilis na kontrolin ang kanyang emosyon. Tinanong niya kung ano ang gusto ko. Sa pagsasabi ko ng lahat ng ito, lumapit ako sa kanyang wheelchair at matatag na sinabi, "Nag-aalok ako ng isang kasunduan. Gagamutin kita gamit ang lihim na reseta ng aking pamilya. Bigyan mo ako ng eksaktong 3 buwan. Kung pagkatapos ng 3 buwan ay walang senyales ng paggaling sa iyong mga binti, ako mismo ang aalis sa bahay na ito, nang walang dalang anuman, bilang kapalit." Sa loob ng panahong iyon,
Dapat mong tiyakin ang aking payapang pamumuhay. Upang walang sino man sa iyong mga kamag-anak ang manghihimasok o makikialam sa aking ginagawa. Matagal at tahimik akong tinitigan ni Alejandro. Marahil sinusubukan niyang alamin kung may masama akong balak o gusto ko lang talagang mabuhay ng payapa sa mga araw na iyon. Sa wakas, tumango siya. Tinawag niya ang kanyang personal na driver at inutusan itong personal na bumili ng mga halamang gamot ayon sa listahang ibibigay ko. At huwag na huwag itong ipagkakatiwala sa kasambahay o kaninuman sa bahay. Nagsimula ang aming kasunduan noong gabing iyon. Kinabukasan, may pampamilyang almusal. Sa ibaba, nagtipon ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pagbaba ko pa lang sa hagdanan, sinalubong ako ng mga mapanuring tingin. Si Carla, asawa ng nakatatandang kapatid ni Alejandro, ay nakaupo sa sofa, nakadekwatro. Tiningnan niya ang aking simpleng linen suit at, habang nakangisi, ay may pang-iinis na sinabi. Swerte naman ng bahay na ito. Nakakuha ng simpleng manugang. Siguro sa baryo nila, hindi pa nakakakita ng make-up. Sa lakad pa lang, halatang sanay umakyat ng bundok, hindi maglakad sa mga velvet na karpet sa isang mansyon. Siguro naninibago ka. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong umupo sa mesa. Lumabas mula sa kusina ang aking biyenan. Si Doña Alicia. Malinaw niyang narinig ang sinabi ni Carla at dumilim ang kanyang mukha. Inilapag niya ang soup tureen sa mesa at sa isang mahigpit na boses ay pinagalitan si Carla. Si Amara ay manugang sa bahay na ito. Mula nang tumuntong siya sa pintuang ito, miyembro na siya ng pamilya. Kung paano siya manamit, personal niyang desisyon iyon. Ang mahalaga, malinis siya at maayos. Ikaw ang nakatatandang manugang. Kaya maging mabuti kang ehemplo. Magsalita ka ng mga disenteng bagay para tularan ka ng mga nakababata. Nagpout si Carla at atubiling bumulong ng opo. Ngunit ang kanyang tingin ay puno pa rin ng sama ng loob. Tiningnan ko si Doña Alicia. At sa aking puso ay sumibol ang pasasalamat. Mula nang dumating ako sa bahay na ito, siya lamang ang nagpakita sa akin ng kahit kaunting respeto. Ngunit, nang masuri ko ang kanyang mukha, napansin ko ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Maputlang balat. At hirap sa paghinga. Ito ay malinaw na mga senyales ng chronic insomnia at pagbabara ng daloy ng enerhiya dahil sa labis na pag-aalala. Pagkatapos ng almusal, bumalik ako sa aking silid. Kumuha ng kaunting artemisia, tuyong luya. Sa gabi, nang si Doña Alicia ay nakaupo sa sala at minamasahe ang kanyang sentido, bumaba ako dala ang supot na iyon. Humingi ako ng pahintulot na painitin ang kanyang batok at balikat at masahihin ang ilang mga punto. Nagulat si Doña Alicia, ngunit pinayagan niya ako. Inilagay ko ang mainit na supot sa kanyang Dazui point at nagsimulang dahan-dahang masahihin gamit ang aking hinlalaki mula sa Feng Chi hanggang Jianjing point. Habang minamasahe, ipinapaliwanag ko ang gamit ng bawat punto kung paano ito nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon at daloy ng dugo sa utak. Pagkatapos lamang ng 15 minuto, kumalma ang mukha ni Doña Alicia. Nawala ang sakit ng kanyang ulo. Noong gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing at malalim hanggang umaga. Sa unang pagkakataon sa maraming taon nang walang sleeping pills. Paggising niya kinaumagahan, hinawakan niya ang aking kamay at sa kanyang tingin ay may tunay na pagmamahal ng isang ina. Mula noon, sa ilalim ng proteksyon ng aking biyenan at sa lihim na kasunduan kay Alejandro, naging mas madali ang buhay ko sa mansyon. Sa araw, ginagawa ko ang mga gawaing bahay, nagluluto ng masustansya at masarap na pagkain para sa pamilya. At sa gabi, kapag sarado na ang pinto ng aming silid, sinisimulan ko na ang paggamot kay Alejandro. Ako mismo ang naghuhugas at nagpapakulo ng sabaw ng mga halamang gamot. Ang kumukulong sabaw ay may matapang, ngunit nakakainit na amoy. Inilalagay ko ang palanggana sa paanan ni Alejandro. Hinihiling na suriin niya ang temperatura bago ilubog ang kanyang mga paa. Kapag ang kanyang mga hindi gumagalaw na binti ay nakalubog na sa sabaw, lumuluhod ako. Ang pagmamasahe sa isang paralisadong tao ay mas mahirap kaysa sa isang malusog.
kailangan kong gamitan ng malakas na puwersa upang maapektuhan ang malalalim na kalamnan na nagsisimula ng ma-atrophy. Ginagabayan ko ang aking mga daliri sa mga daanan ng nerbiyos mula sa hita hanggang sa sakong. Bumabagsak ang pawis sa aking likod. Namamanhid ang aking mga kamay sa pagod, ngunit hindi ako tumitigil. Sa mga unang araw, nanatiling malamig si Alejandro. Nakaupo siya, nagbabasa ng mga dokumento, at hindi pinapansin ang aking mga pagsisikap sa kanyang paanan. Ngunit unti-unti, tila sinisira ng aking pag-aalaga at pagpupursige ang kanyang baluti. Siya na mismo ang nagsasalin ng isang basong maligamgam na tubig para sa akin at inilalagay ito sa mesa. Minsan, kapag nakikita niyang nahihirapan akong huminga, pinapayuhan niya akong magpahinga sandali. Ang maliliit na kilos na ito ay nagpapabawas sa distansya sa pagitan namin. Patuloy kong ipinagpatuloy ang kurso ng herbal baths at masahe sa loob ng mahigit 2 buwan. Isang gabi, habang mariin kong pinipindot ang Yongquan point sa kanyang talampakan, bigla siyang napapitlag, kumunot ang kanyang noo, at nahulog ang folder ng mga dokumento mula sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na nakaramdam siya ng matinding sakit. Itinaas ko ang aking ulo. Kumabog ng mabilis ang aking puso. Mas diniinan ko ang isa pang punto sa kanyang binti. Mahinang umungol si Alejandro. Nag-iba ang itsura ng kanyang mukha dahil sa sakit. Tumulo ang luha ng kagalakan sa aking mga mata. Ang sakit ay isang senyales na ang kanyang peripheral nervous system ay nagsisimula nang gumaling at muling kumonekta sa utak. Ang gamot ng aking lolo ay talagang epektibo. Ibinaling ni Alejandro ang kanyang tingin sa aking mga kamay, na kumapal dahil sa pamimitas ng mga halaman. Sa unang pagkakataon, walang lamig sa kanyang mga mata, at sa halip, ay mayroong malalim na pananabik. Mabilis na lumipas ang panahon. 3 buwan na ang nakalipas, mula nang ako'y maging manugang sa bahay ni Alejandro. Sa katapusan ng linggo, nag-organisa ang pamilya ng kanilang tradisyonal na buwan ng hapunan. Ang mga kamag-anak na nakakalat sa buong Maynila ay nagtipon sa malaking mansyon para sa isang salusalo. Mula umaga, pinangasiwaan ni Doña Alicia ang paghahanda ng mga pagkain. Ako, nakataas ang manggas, ay tumutulong sa kusina, nagluluto ng ilang espesyal na putahe na natutunan ko sa baryo. Ang panlabas na kapaligiran sa pamilya ay tila mainit at magkakasundo, ngunit sa katotohanan, sa mga nagkukrus na tingin, ay laging may nakatagong kalkulasyon at pansariling interes. Eksaktong 12:00 ng tanghali, nagtipon ang lahat sa malaking hapagkainan na gawa sa rosewood. Nakaupo si Alejandro sa kanyang wheelchair sa tabi ko, tulad ng dati, kalmado at hindi pala salita. Ang kanyang kuya na si Ricardo ay nasa isang training sa ibang bansa, kaya si Carla lang ang naroroon ngayon. Pagkaupo pa lang sa mesa, nagsimulang tumingin-tingin si Carla, sinusuri ang mga pagkain. At paminsan-minsan ay nagbibigay sa amin ng kanyang asawa ng mga matatalim na tingin. Si Doña Alicia ay nakangiting naghahain ng pagkain sa mga tiyuhin at tiyahin. Nagdala ang kasambahay ng isang umuusok na pinggan ng inihaw na isda at inilagay ito sa gitna ng mesa. Karaniwan, paborito ko ang ulam na ito dahil sa matamis at siksik nitong laman. Ngunit ngayon, nang mailapag ang pinggan, ang matapang na amoy ng isda ay tumama sa aking ilong at nanikip ang aking tiyan. Mabilis kong tinakpan ang aking bibig. Sinusubukang pigilan ang paparating na pagduduwal. Ngunit ang amoy ng isda, kasama ang amoy ng mantika, mula sa ibang mga ulam na karne, ay naging hindi na matiis. Bigla kong itinulak ang aking upuan, humingi ng paumanhin sa lahat, at tumakbo sa banyo sa 2nd palapag. Yumuko ako sa lababo, at pinahirapan ako ng mga atake ng pagsusuka. Lahat sa loob ko ay tila gustong lumabas. Ngunit mapait na apdo lamang ang lumalabas. Namuo ang pawis sa aking sentido. Binuksan ko ang malamig na tubig at hinilamusan ang aking mukha para mahimasmasan. Habang tinitingnan ang aking maputlang refleksyon sa salamin, sinimulan kong pagtagpi-tagpiin ang lahat. Sa buwang ito, na-delay ako ng halos 3 linggo. Kamakailan,
Palagi akong nakakaramdam ng pagod, antok, at napakasensitibo sa mga amoy. Ang ideyang tumagos sa aking isipan ay nagpatigil sa akin. Buntis ako. Naalala ko ang kaarawan ni Alejandro, halos 2 buwan na ang nakalipas. Noong araw na iyon, marami siyang nainom dahil palaging lumalapit ang mga kasosyo sa negosyo para bumati. Pinainom din ako ng ilang baso ng red wine at medyo nahilo ako. Nang tulungan ko si Alejandro na makarating sa kama, biglang sumabog ang epekto ng alak at ang matagal ng pinipigilang tensyon. Noong gabing iyon, kami ay tunay na naging mag-asawa. Sigurado ako na dahil sa pinsala sa kanyang gulugod. Malubhang naapektuhan ang kanyang reproductive function. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa isang gabi lamang. Mula sa hapagkainan sa labas, narinig ang matinis na boses ni Carla na bumasag sa katahimikan. Sinasadya niyang lakasan ng boses para marinig ng lahat. Tingnan ninyo si Amara. Nakaupo tayo sa mesa. Payapang naghahapunan. Tapos bigla siyang tatakbo para magsuka. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Morning sickness. Mukhang may magandang balita ang ating manugang. Ang mga salita ni Carla ay parang bombang sumabog sa gitna ng hapag. Nanlaki ang mga mata ni Doña Alicia sa pagtataka, kung saan naghalo ang tuwa at pagkalito. Nagsimula ang bulungan sa mesa. Lahat ng naroroon ay alam ang kalagayan ni Alejandro pagkatapos ng aksidente. Ang balita ng aking pagbubuntis sa ganitong pagkakataon ay isang tunay na gulat para sa buong pamilya. Lumabas ako mula sa banyo. Pinupunasan ang aking bibig ng tissue, maputla pa rin. Nagmamadaling lumapit sa akin si Doña Alicia. Hinawakan ang aking kamay at binuhusan ako ng mga tanong. Amara, anong nararamdaman mo? Buntis ka ba? Sabihin mo sa akin, anak. Nalilito akong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Alejandro. Tinititigan niya ako. Sa kanyang tingin ay may halong pagtataka at tanong. Sa pag-aabang ng sagot mula sa lahat, tahimik akong tumango bilang kumpirmasyon. Opo. Napansin ko rin po ang mga kakaibang pagbabago sa aking katawan. Na-delay po ako ng 15 araw. Nagliwanag ang mukha ni Doña Alicia sa tuwa at agad na nag-sign of the cross at nagpasalamat sa Diyos. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kagalakan. Narinig ang sarkastikong palakpak ni Carla. Diyos ko! Isang himala! Si Tito Alejandro ay paralisado ang ibabang bahagi ng katawan. Sinabi ng mga doktor na malubhang naapektuhan ang kanyang reproductive function. Tapos biglang buntis ang asawa niya. Ito ang pinaka-nakakatawang kwento ng taon. Manugang na Amara, hindi ka pa nagtatagal sa bahay na ito, pero nakagawa ka na ng bata sa labas at ipinapasa mo sa asawa mo. Ang bastos na akusasyong iyon ay parang isang timbang malamig na tubig na ibinuhos sa aking ulo. Ang kapaligiran sa hapagkainan ay biglang nanigas. Ang mga tingin na kanina'y puno ng kagalakan ay ngayon puno na ng hinala, kawalan ng tiwala, at paghamak. Tumigil sa pagkain ang mga matatandang kamag-anak at nagsimulang magbulungan. Malakas na ipinukpok ni Tito Cesar ang kanyang mga kubyertos sa mesa. Nananawagan ng kaayusan. Ngunit hindi tumigil si Carla. Galit niyang itinulak ang kanyang upuan at, habang tumutunog ang kanyang mga takong sa sahig, nagmartsa siya papunta sa opisina sa ikalawang palapag. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siya dala ang isang asul na folder ng mga medikal na dokumento. Paglapit sa mesa, inihagis niya ang folder sa harap ng lahat. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Ito ang medical history ni Tito Alejandro. Mula sa isang international clinic. 2 taon na ang nakalipas. Malinaw na isinulat ng dayuhang espesyalista. Pinsala sa spinal cord. Hindi na maibabalik na epekto sa reproductive function. Si Tito Alejandro ay ganap na hindi maaaring magkaanak. Kaya kaninong anak ang nasa tiyan ni Manugang Amara? Paano niya ito ipapaliwanag? Nanginginig na kinuha ni Doña Alicia ang folder. Namutla ang kanyang mukha. Alam na alam niya ang kalagayan ng kanyang anak. Ang katotohanang nakasulat sa papel ay nagpipi sa kanya. Tumingin siya sa akin, puno ng pagkabigo at sakit. Hindi siya makapaniwala na kaya ko siyang traidurin, ngunit ang ebidensyang siyentipiko ay napakalinaw. Nakatayo akong parang bato.
Nakakuyom ang mga kamay hanggang sa mamuti ang mga buto ng aking daliri. Naiintindihan ko na ginagamit ni Carla ang sitwasyong ito para sirain ako. Winawagayway niya ang kanyang mga kamay at patuloy na sumisigaw. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang babaeng kaladkarin, nagdala ng anak ng iba sa bahay at ipinapasa bilang tagapagmana, ay hindi karapat-dapat na maging manugang sa ating pamilya. Hinihiling ko, Mama, natawagan mo agad ang kanyang ama at pilitin siyang kunin ang walang hiyang ito. Huwag nating hayaang dungisan pa niya ang ating pangalan. Ngunit hindi lang ang pagpapalayas sa akin. Ang hinihiling ni Carla, tuso niyang ibinaling ang sisi kay Alejandro. Tumayo siya ng tuwid at itinaas ang kanyang baba. Nagsalita sa lahat sa mesa, hindi itinatago ang kanyang pagnanais na agawin ang kapangyarihan. Mga respetadong tita at tito. Sa nangyaring iskandalong ito, ang may kasalanan higit sa lahat ay si Tito Alejandro. Siya ay isang lumpo. Hindi nagpapagaling at hindi pa niya mabantayan ang sarili niyang asawa. Hinayaan niyang maglakwat siya sa labas. Ang isang lalaking hindi kayang kontrolin kahit ang sarili niyang pamilya at hinayaang mangyari ang ganitong kahihiyan ay walang karapatan o autoridad na humawak sa posisyon ng Deputy General Director ng korporasyon. Iminumungkahi ko na sa susunod na linggo, magpatawag tayo ng isang pambihirang pulong ng Board of Directors. Alisin si Tito Alejandro sa kanyang posisyon at ipasa ang pamamahala ng Southern Project sa amin ng aking asawa. Doon lang tayo makakatiyak na maayos ang lahat. Nagsimulang tumango ang mga kamag-anak. Matagal na nilang gustong muling ipamahagi ang kapangyarihan sa korporasyon pagkatapos ng aksidente ni Alejandro. Ngayon, sa ganitong matibay na dahilan, natural na sinuportahan nila si Carla upang pabagsakin siya. Tiningnan ko si Carla. Sa kanyang mga mata ay mababasa ang hindi maitatagong kasakiman. Lahat ng ginawa niya ngayon, mula sa pagpapahiya sa akin hanggang sa pagpapakita ng medical history, ay may iisang layunin. Alisin ang kapangyarihan ng aking asawa. Humakbang ako pasulong, kaharap si Carla. Itinaas ko ang aking ulo at sinabi sa isang matatag at hindi nanginginig na boses, Carla, ako ay isang tapat na asawa sa bahay na ito at hindi kailanman gumawa ng anumang masama. Ang bata sa aking sinapupunan ay dugo at laman ni Alejandro. Inaakusahan mo ako batay lamang sa isang medikal na ulat mula 2 taon na ang nakalipas at ito ay ganap na walang basehan. Humalakhak si Carla. Ang kanyang matinis at mapanghamak na tawa ay umalingaw-ngaw sa silid. Itinuro niya ako gamit ang kanyang daliring may matingkad na pulang nail polish. May gana ka pang makipagtalo? Isang nangungunang dayuhang doktor ang nagbigay ng hatol. Hindi na ito mapabubulaanan. Paano mo ito itatago? O sasabihin mo sa lahat na ang iyong mga mabahong sabaw mula sa gubat ay nakakagamot kahit ng pagkabaog? Nakakatawa. Sa mismong sandaling iyon, nang ang tensyon sa hapagkainan ay umabot sa sukdulan at tila sasabog na. Isang malaki, mainit, at malakas na kamay ang umabot at mahigpit na humawak sa akin. Ito ay si Alejandro. Dahan-dahan niya akong hinila sa likod ng kanyang wheelchair. Siya mismo ang humarap sa mga atake ng pamilya. Hawak ng kanyang kamay ang akin. Ipinapasa sa akin ang ganap na kapanatagan. Walang ipinakitang gulat o galit si Alejandro sa harap ng mga matatalim na akusasyon ni Carla. Tiningnan niya ang buong mesa. Ako tan-apo una. Walang ipinakitang gulat o galitang buong mesa. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumaan sa bawat mukha na uhaw sa palabas at sa wakas ay tumigil sa mayabang na mukha ng kanyang hipag. Nagsalita siya sa isang patag, ngunit makapangyarihang boses. Ang kilos ng isang leader ay agad na nagpatahimik sa lahat ng bulungan sa silid. Carla, tapos ka na bang magsalita? Kung oo, ngayon naman ay ako. Buntis ang asawa ko. Ako ang kanyang asawa. At ako ang mas nakakaalam kung kaninong anak iyan. Hindi ninyo kailangang maghula-hula at lalong hindi ikaw ang huhusga sa pagkatao ng aking asawa. Ang medical history na hawak mo
ay resulta mula 2 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 2 taong iyon, lalo na sa mga nakailipas na buwan, kung paano nagbago at gumaling ang aking katawan, ako ang mas nakakaalam. Upang patunayan ang kawalang kasalanan ni Amara at alisin ang lahat ng inyong pagdududa, bukas ng umaga, hinihiling ko na lahat ng tiyuhin at tiyahin ng ating pamilya ay sumama sa akin at kay Amara sa pinakamagaling na perinatal center sa lungsod. Magkakaroon tayo ng kumpletong pagsusuri sa harap ng lahat. Huminto sandali si Alejandro. Tinitigan niya si Carla. At ang kanyang boses ay naging matigas at may dalang hindi matatawarang banta ng isang taong may kapangyarihan. Ngunit, mayroon akong mga kondisyon. Kung bukas ay mapatunayan ng mga resulta na ang bata sa sinapupunan ni Amara ay hindi sa akin, kusang loob akong magbibitiw. Bilang Deputy General Director, ipapasa ko ang lahat ng pamamahala sa Southern Project kay Ricardo at pipirmahan ko ang mga papeles ng diborsyo at hahayaan si Amara na umalis kaagad. Nang marinig ang posibilidad na makuha ang kontrol sa malaking Southern Project, nagningning sa kasakiman ang mga mata ni Carla. Sigurado siya sa kanyang pagkapanalo at walang pag-aalinlangang sumagot. Tito, panindigan mo ang iyong salita. Saksi ang mga tita at tito dito. Huwag kang aatras. Ngumisi si Alejandro. Sa kanyang mga mata ay may kumislap na kumpiyansa. Hindi pa ako tapos. Kung bukas ay mapatunayan ng mga resulta ng ultrasound at mga pagsusuri na ang bata ay sa akin, at ang aking katawan ay ganap na may kakayahang magkaanak, ikaw, Carla, ang mananagot sa paninirang puri at pagdungis sa karangalan ng ating pamilya ngayon. Bilang parusa, agad na ipapasa ng iyong pamilya sa akin ang buong pamamahala sa network ng mga resort hotel sa Palawan. Bukod pa riyan, hihingi ka ng paumanhin sa publiko kay Amara, sa harap ng buong pamilya at aalis ka sa mansyon na ito. Tinatanggap mo ba ang pustahan? Medyo nag-alinlangan si Carla sa kumpiyansa ni Alejandro. Ngunit nang tingnan niya ang lumang medical history sa mesa, muli siyang naging kampante. Inisip niya na imposibleng ang isang paralisadong tao ay milagrosong makabawi ng kanyang reproductive function. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa at malakas na sinabi, "Sige, pumapayag ako. Bukas, 9:00 ng umaga, magkita-kita tayo sa lobby ng Perinatal Center. Tingnan natin kung saan itatago ng iyong mahal na manugang ang kanyang mukha." Hindi na pinansin ni Alejandro si Carla. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at siya na mismo ang nagpaikot ng mga gulong ng kanyang wheelchair patungo sa elevator. Sinabihan niya akong pumunta sa silid para magpahinga at wag nang mag-alala sa pagliligpit ng mga pinggan. Habang tinitingnan ang kanyang likod sa wheelchair, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan sa aking puso. Siya ang aking pinakamatatag at ligtas na sandalan sa gitna ng unos na ito. Eksaktong 9:00 ng umaga kinabukasan, ang lobby ng elite wing ng ospital ay puno ng mga kamag-anak ni Alejandro. Lahat ng tiyuhin, tiyahin, at pinsan ay naroroon upang saksihan ang makasaysayang pustahan na ito. Si Carla, naka-heavy makeup at nakasuot ng isang kapansin-pansing pulang bestida na para bang dumating sa isang piyesta, ay naglalakad-lakad ng may mayabang na anyo. Palagi siyang nakikipagbulungan sa mga tiyahin, at bawat salita niya ay laban sa akin. Tingnan natin. Kapag lumabas na ang katotohanan, kung paano pa siya makakaharap sa kahit sino. Isang probinsyana, mahirap, nakapag-asawa ng mayaman, pero hindi alam ang kanyang lugar. Nagdala pa ng anak ng iba. Kawawa naman ang pamilya natin. Nagdala ng malas sa bahay. Nakaupo ako ng tuwid sa isang bench sa tabi ng wheelchair ni Alejandro. Nagkukunwaring hindi naririnig ang mga masasakit na salita. Ang kamay ni Alejandro ay nakapatong pa rin sa akin. Paminsan-minsan ay marahan niya itong tinatapik. Ipinapasa sa akin ang init at kumpiyansa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ako ng nurse sa ultrasound room. Sina Doña Alicia at Carla ay pumasok kasama ko para personal na makita ang lahat. Naiwan si Alejandro sa labas, kasama ang mga lalaki ng pamilya, isang matandang doktor, isang gynecologist,
ang naglagay ng malamig na gel sa aking tiyan at nagsimulang dahan-dahang igalaw ang probe sa ibabang bahagi nito. Ang imahe sa itim at puting screen ay malinaw. Itinuro ng doktor ang isang maliit at patuloy na kumikislap na tuldok sa screen at sinabi sa isang profesional na boses, "Congratulations sa pamilya. Ang sanggol ay maayos na lumalaki at nasa tamang posisyon. Ang sukat ng gestational sac at haba ng embryo ay tumutugma sa bilang ng linggo ng pagbubuntis. May tibok ng puso at napakalakas." Nang marinig ko ang konklusyon ng doktor, nakahinga ako ng maluwag. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa aking pisngi. Lumapit si Doña Alicia sa screen at, gamit ang nanginginig na kamay, hinipo ang imahe ng kanyang apo sa salamin. Ngunit si Carla ay walang pakialam sa maliit na buhay na iyon. Nakahalukip-kip siya at may paghamak ng ngumuso. Buntis nga, totoo iyon. Pero ang pangunahing tanong, kanino? Naniniwala pa rin ako na hindi kay Tito Alejandro ang batang iyan. Hindi niya iyon kaya. Mama, wag po kayong magmadaling magsaya. Baka mag-alaga kayo ng apo ng iba. Nakakahiya. Galit na lumingon si Doña Alicia at sumitsit kay Carla sa loob mismo ng kwarto. Tumahimik ka! Nasa ospital tayo. Ingatan mo ang iyong dila. Huwag mong ipahiya ang pamilya sa harap ng ibang tao. Suminghal si Carla at lumabas sa lobby. Malakas na inaanunsyo sa mga naghihintay na kamag-anak. Lahat kayo. Totoo ngang buntis siya. 6 na linggo. Ngayon, kailangan na lang nating patunayan na baog si Tito Alejandro at magiging malinaw na ang lahat. Hinihiling ko na agad magpasuri si Tito Alejandro ng kanyang semilya. Huwag kang umiwas. Nagsimulang hilingin ng mga matatandang kamag-anak na magpasuri si Alejandro upang malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Naniniwala sila na tanging ang resulta ng isang espesyal na pagsusuri ang maaaring maging matibay na ebidensya ng aking kasalanan. Isang hindi nakikitang presyon ang dumagan sa aking mga balikat. Kahit na sigurado ako na anak ni Alejandro ang dinadala ko, hindi ko alam kung gaano na nakabawi ang kanyang kalusugan upang ang mga resulta ay tumugma sa pamantayan ng modernong medisina. Sa kabila ng presyon mula sa lahat ng panig, nanatiling kalmado si Alejandro. Lumapit siya sa registration desk gamit ang kanyang wheelchair. Ngunit hindi siya nag-sign up para sa isang bagong pagsusuri tulad ng hinihiling ng lahat. Kalmado siyang nakipag-usap sa nurse. Hinihiling na tawagan nito sa internal phone si Dr. Reyes, ang hepe ng andrology department at kanyang doktor sa nakalipas na 2 taon. Pagkaraan ng mga 10 minuto, nagmamadaling lumabas si Dr. Reyes mula sa kanyang opisina, papunta sa lobby. Hawak niya ang isang folder ng mga dokumento na may pulang selyo ng ospital. Nang makita ang mga nagtipon, ngumiti siya at tumango bilang pagbati. Itinuro ni Alejandro ang folder sa kamay ng doktor at malakas na sinabi, "Dr. Reyes, pakibasa po para sa lahat ng naririto ang mga resulta ng aking pangkalahatang pagsusuri at mga espesyal na pagsusuri na ginawa ko." 2 linggo na ang nakalipas. Nang marinig ito, tumalon si Carla at tumawa. "Napakagaling mo magplano, Tito. Nagpasuri ka na ng maaga para makapaghanda ng script? Doktor, basahin ninyo ng malakas at malinaw. Kailangan naming malaman kung gaano kalala ang kanyang kalagayan." Binuksan ni Dr. Reyes ang folder. Seryoso ang kanyang mukha. Umubo siya at malakas na binasa para marinig ng lahat. Sa kahilingan ng pasyente na si Ginoong Alejandro de Villa, nagsagawa kami ng kumpletong pagsusuri sa lahat ng function ng kanyang katawan noong kalagitnaan ng nakaraang buwan. Batay sa mga klinikal at laboratorio na datos, ikinagagalak kong ipaalam sa pamilya ang isang napakagandang balita. Ang mga signal ng peripheral nervous system ni Ginoong de Villa ay bumubuti ng napakabilis. Huminto na ang pagkasira ng kalamnan at nagsimula ng magkaroon ng mga reflexes sa kanyang mga binti. Ang pinakamahalaga, ang dating pinsala sa spinal cord ay hindi nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang reproductive function. Bagamat kakailanganin pa ng panahon para sa kumpletong paggaling, ang kalidad ng kanyang semilya sa kasalukuyan
ay ganap na tumutugma sa pamantayan para sa natural na paglilihi. Ang bata sa sinapupunan ni Ginang Amara ay 100% na dugo at laman ni Ginoong De Villa. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay parang kulog na dumagundong sa labi ng ospital. Lahat ay natigilan, nakanganga sa pagkamangha. Ang maingay na labi ay napuno ng katahimikan, na maririnig mo pa ang mga yapak ng dumadaang nurse. Tinakpan ko ang aking bibig. Bumuhos ang luha sa aking mga mata, dahil sa halo-halong emosyon. Alam kong epektibo ang aking mga herbal bath at acupuncture. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis at kahanga-hanga ang paggaling ni Alejandro. Umiyak si Doña Alicia. Lumapit siya, niyakap si Alejandro. At pagkatapos ay mahigpit akong niyakap sa balikat. Dinirinig tayo ng Diyos. Tinulungan tayo ng mga ninuno. Gumagaling na ang anak ko. Magkakaroon na tayo ng apo, Amara. Agad na nagbago ang tono ng mga tiyuhin at tiyahin. Pinalibutan nila si Alejandro ng mga pagbati at nagsimulang purihin ako. Sinabi nila na ako ang anting-anting ng pamilya. Nagdala ng swerte pagpasok ko pa lang sa bahay at itinaboy ang mga sakit at kasawian. Tanging si Carla ang nakatayong parang bato. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti mula sa pagkapula. Nanginginig ang kanyang mga labi at hindi siya makapagsalita. Desperado siyang umiling. Sinusubukang tumutol. Imposible. May pagkakamali sa laboratorio o nakipagsabwatan si Tito Alejandro sa doktor para pekein ang mga dokumento at pagtakpan ang kanyang asawa. 2 taon siyang nakaratay sa wheelchair. Paano siya biglang gagaling? Ito ay isang ganap na kabaliwan. Agad na sumeryoso si Dr. Reyes. At sa isang bakal na boses, ay nagbabala. Ininsulto ninyo ang aking propesyonal na karangalan, reputasyon, at prestihiyo ng nangungunang ospital sa bansa. Lahat ng pagsusuri ay isinagawa ayon sa pinakamahigpit na protocol. Ang mga sample ay nakatago sa cryobank. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong mag-imbita ng mga eksperto mula sa ibang international clinic sa inyong sariling gastos para sa muling pagsusuri. Ang milagrosong paggaling ni Ginoong De Villa ay bahagyang dahil sa kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat ay resulta ng isang napakatumpak na physiotherapy at medikal na paggamot sa mga nakalipas na buwan. Muli kong kinukumpirma, ang bata sa sinapupunan ni Ginang Amara ay 100% na dugo at laman ni Ginoong De Villa. Galit na galit si Doña Alicia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mabilis na lumapit kay Carla at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa labi. Tumahimik ka. Ikaw ang nakatatandang manugang. Pero ang puso mo ay masama at makitid. Hinangad mo ang kasamaan para sa kapatid ng iyong asawa. Para maagaw ang kapangyarihan at yaman. At naglakas loob ka pang dungisan ang karangalan ng nakababatang manugang. Sa harap ng lahat, mula sa araw na ito, maghanda ka ng ipasa ang iyong mga tungkulin. At huwag ka nang maglakas loob na tumuntong sa aming bahay. Natumba si Carla dahil sa sampal. Idiniin niya ang kamay sa kanyang pisngi, kung saan nakabakat ang 5 pulang daliri. Puno ng pagtutol ang kanyang mga mata. Naipit sa isang sulok. Patuloy siyang sumigaw. Itinuturo ako. Mama, sinasaktan ninyo ako dahil sa probinsya ng iyan. Kahit na gumaling si Tito Alejandro, hindi pa rin sigurado na sa kanya ang batang iyan. Sa panahon ngayon, maraming paraan ang mga babaeng kaladkarin para itago ang katotohanan. Buong araw siyang nasa bahay. Sino ang nakakaalam? Baka nagpapasok siya ng lalaki habang nasa trabaho ang lahat. Ang mga kamag-anak sa paligid ay nagsimulang magpakita ng pagkasuklam sa katigasan ng ulo ni Carla. Kumunot ang noo ni Tito Cesar. At malakas siyang pinagalitan dahil sa hindi pag-alam ng kanyang lugar at paggawa ng iskandalo sa ospital. Tumayo ako ng tuwid. Huminga ng malalim para kumalma at humakbang pasulong. Kaharap si Carla. Ang aking boses ay malinaw at determinado. Carla, palagi mo akong inaakusahan ng pangangaliwa. Mayroon ka bang anumang ebidensya? Kung wala,
Lahat ng sinasabi mo ay paninirang puri. Ngunit ako, mayroon akong ebidensya ng iyong mga lihim na gawain. Natigilan si Carla saglit, at pagkatapos ay mayabang na ngumisi. Itinaas niya ang kanyang nagulong buhok, at nagtanong. Anong palabas na naman ang gagawin mo? Hindi ako gumagawa ng palabas. Mula sa unang araw ko sa bahay na ito, bilang isang sanay na manggagamot, napakasensitibo ko sa mga amoy. Sa nakalipas na buwan, tuwing dumadaan ka, naamoy ko ang matapang na amoy ng luya at menta mula sa iyong bag. Hindi ito pabango, kundi ang karakteristikong amoy ng mga patch para sa pagduduwal ng mga buntis. Nang marinig ang salitang pagduduwal, napapitlag si Carla at agad na tinakpan ang kanyang branded na bag. Sa kanyang mukha ay may malinaw na pagkalito. Nagpalingon-lingon siya. Iniiwasan ang aking direktang tingin. Ipinagpatuloy ko. Ang aking mga salita ay parang mga martilyo sa kanyang kasinungalingan. Bukod pa riyan, madalas mong sinasabi na aalis ka para sa mga biglaang business trip, sa mga kalapit na lungsod o sa spa, at nawawala ka sa gitna ng linggo. Ngunit hindi ka nagdadala ng business luggage. At sa bawat pagbalik mo, mukha kang pagod at maingat ang iyong mga kilos. Hindi relax tulad ng pagkatapos ng spa. Pinagsama-sama ko ang lahat ng senyales. At sinasabi ko na hindi lang ako ang buntis, kundi pati na rin ikaw. Muling umugong ang bulungan sa labi. Biglang lumingon si Doña Alicia kay Carla, at tiningnan siya mula ulo hanggang paa ng isang matalim na tingin. Nautal si Carla sa pagtatangkang tumutol. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung buntis man ako, anong kinalaman niyan sa'yo? Isang babaeng may asawa. Buntis. Normal lang iyon. Sinusubukan mo bang ilihis ang usapan? Kalmado akong ngumiti, at agad na sumagot. Ang iyong pagbubuntis, syempre, ay isang masayang balita para sa pamilya. Ngunit ang problema ay ang iyong asawang si Ricardo ay eksaktong 4 na buwan nang nasa training sa ibang bansa at hindi pa bumabalik. Paano mo ipapaliwanag ang lumalaking sanggol sa iyong tiyan? Ang tanong kong iyon ay ganap na sumira sa baluti ng kayabangan ni Carla. Nanginginig ang kanyang mga binti. At hindi na siya nakatayo ng maayos. Sumandal siya sa likod ng isang plastik na upuan. Ang bulungan ng mga kamag-anak ay ngayon nakatuon na lamang sa kanya. Ang katotohanang biglang nabunyag ay nagpipi sa kanya sa mismong sandaling iyon. Nang si Carla ay ganap na nalilito. Mula sa kabilang dulo ng labi, ay narinig ang isang mababa at puno ng galit na boses. Sumagot ka, Carla. Kaninong anak iyang nasa tiyan mo? Nagulat ang lahat at lumingon. Ang nagsalita ay si Ricardo, ang nakatatandang kapatid ni Alejandro at asawa ni Carla. Nakasuot siya ng gusot na coat at may dalang maliit na maleta. Sa kanyang mukha ay mababasa ang pagod mula sa mahabang biyahe at matinding galit. Nang makita ang biglang paglitaw ng kanyang asawa, nabitawan ni Carla ang kanyang bag at natigilan, nakanganga sa takot. Ricardo, bakit ka nandito? Hindi ba't sa susunod na buwan ka pa dapat bumalik? Malalaking hakbang na lumapit si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Si Alejandro, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay kalmadong ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na nang matanggap niya ang ulat tungkol sa pangangaliwa ni Carla. Isang linggo na ang nakalipas. Gusto niyang ayusin ito sa loob ng pamilya. At lihim na binilhan si Ricardo ng tiket pa uwi. Ang iskandalo sa ospital ngayon ay pinasimulan ni Carla na lumampas sa lahat ng hangganan. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na sunduin si Ricardo sa airport at dalhin siya diretso dito. Lumingon si Alejandro kay Ricardo at tumango sa katabing assistant. Ibigay mo sa kanya ang tablet. Mabilis na lumapit ang assistant, binuksan ang device at iniabot ito kay Ricardo. Sa screen ay may isang serye ng malinaw na mga larawan nakuha ng isang hidden camera. Kinuha ni Ricardo ang tablet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang mga larawan. Sa mga litrato, si Carla, na nakasuot ng malaswang damit, ay nakikipagyakapan sa isang batang, maskuladong lalaki sa labas ng isang mamahaling hotel sa probinsya. Mayroon pa ngang mga larawan kung saan sila ay naghahalikan ng mainit sa parking lot
Patag na isinalaysay ni Alejandro ang buong kwento. Una, kumuha ako ng isang detective para imbestigahan ang kaso ng mga may lason na paligo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Carla na sinuhulan niya ang kasambahay para lihim na maglagay ng nakalalasong ugat sa aking gamot. Sa pag-asang tuluyan akong maparalisa, habang sinusundan siya para mangalap ng ebidensya sa kaso ng paglason, aksidenteng nakuhanan din ng detective ang mga nakakadiring eksenang ito. Gusto kong hintayin ang iyong pagbabalik para ayusin ang lahat ng pribado. Ngunit ngayon, lumampas siya sa lahat ng hangganan. Siniraan si Amara sa harap ng lahat, kaya napilitan akong ilabas ang buong katotohanan. Nagngalit ang mga ngipin ni Ricardo. Ang kahihiyan ng isang lalaking pinagtaksilan sa harap ng buong pamilya ay nag-alis sa kanya ng natitirang katinuan. Sinuntok niya ang imahe ng kalaguyo sa tablet at pagkatapos ay lumingon kay Carla. Walang imik. 2 beses niyang sinampal ang asawa. Ikaw na babaeng kalad ka rin. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa, kumikita ng pera para sa ating kinabukasan. At ikaw, sa bahay, sa pera ko pa, nag-aalaga ng mga batang kalaguyo at may lakas ka pang magdala ng bastardo sa bahay. Umalis ka sa paningin ko. Natumba si Carla sa sahig ng ospital. Nagulo ang kanyang buhok. Umiiyak siya. Niyakap niya ang mga binti ni Ricardo. Nagmamakaawa. Isinisisi ang lahat sa kalungkutan at panandali ang kahinaan. Nagkagulo sa ospital. Lumabas ang mga doktor at nurse para pakalmahin ang pamilya at hilinging manahimik upang hindi makaistorbo sa ibang mga pasyente. Malalim na bumuntong hininga si Tito Cesar at inutusan ang lahat na umalis at pumunta sa mansyon upang ayusin ang lahat sa likod ng mga saradong pinto at huwag nang magkalat ng kahihiyan. Umalis ang convoy ng mga sasakyan ng pamilya ni Alejandro mula sa ospital. Ang kapaligiran sa sasakyan ay nakakasakal at napresyon. Pagbalik sa mansyon, nagtipon ang lahat sa malaking sala. Nakaupo si Doña Alicia sa gitnang sofa. Pagod ngunit may matalim na tingin. Nakaupo si Ricardo sa isang sulok. Nakatakip ang mga kamay sa ulo. Nakaluhod si Carla sa gitna ng silid. Gusot ang damit. Kumalat ang makeup na may halong luha at pawis. Mukhang kaawa-awa. Mabilis na natapos ang pag-uusap ng pamilya. Sa harap ng mga hindi matututulang ebidensya, hiniling ni Ricardo ang agarang diborsyo. Nagkakaisang nagpasya ang mga matatandang kamag-anak na palayasin si Carla sa bahay. Hindi pinapayagang magdala ng anumang ari-arian ng pamilya. Bukod pa riyan, ipinakita ni Alejandro ang isa pang folder ng mga dokumento na nakalap ng detective. Lumabas na sa pagkawala ni Ricardo, ginamit ni Carla ang kanyang posisyon. Pineke ang mga ulat at nagnakaw ng malaking halaga mula sa kaba ng network ng mga hotel. Naipit sa isang sulok, nawalan ng pamilya at reputasyon, at nasa bingit pa ng kasong kriminal, tuluyang nasiraan ng bait si Carla. Tiningnan niya ang buong silid ng isang baliw na tingin. Natumigil sa akin, natahimik na nakatayo sa likod ng wheelchair ni Alejandro. Sa kanyang isipan, ako ang may kasalanan sa lahat ng kanyang kasawian. Biglang tumayo si Carla mula sa sahig. Ang kanyang kilos ay napakabilis na walang sino man ang nakakilos. Sumugod siya sa coffee table na gawa sa rosewood. Kinuha ang gunting para sa pagputol ng mga bulaklak na naroroon. Hawak ang matalim na talim. Sumigaw si Carla ng matinis at may mga matang puno ng puot ay sumugod sa akin. Mamatay ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Nawala sa akin ang lahat. Kaya hindi ka rin mabubuhay ng payapa. Lahat ay nangyari sa isang iglap. Sumigaw sa takot si Doña Alicia. Sumugod sina Ricardo at ang mga tiyuhin para harangin siya. Ngunit huli na ang lahat. Natigilan ako. Ang aking maternal instinct ay nag-udyok sa akin. Nayakapin ang aking tiyan para protektahan ang hindi pa isinisilang na bata. Sa mismong sandaling iyon, nang ang talim ng gunting ay wala pang 1 metro ang layo sa akin. Ang reaksyon ni Alejandro ay kasing bilis ng kidlat. Itinulak ng instinct na protektahan ang kanyang asawa at anak. Itinulak niya ang kanyang sarili gamit ang 2 kamay mula sa mga armrest ng wheelchair at gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga binti na nagsisimula palang gumaling ay biglang tumalon mula sa sahig. Ang biglaang pagtulak ay nagpatalsik sa wheelchair paatras
At si Alejandro mismo ay sumugod pasulong. Inabot niya ako, niyakap, at ginamit ang kanyang bigat para itumba ako sa makapal na lana na karpet. Inilayo ako sa nakamamatay na saksak. Ang matalim na talim ay humiwa sa hangin. Dumaplis sa laylayan ng aking blusa at tumusok sa upuan ng sofa. Mahigpit akong niyakap ni Alejandro sa sahig. Ang kanyang malapad na likod ay ganap na tumatakip sa akin. Hirap siyang huminga, ngunit hindi lumuwag ang kanyang mga braso. Amara, okay ka lang ba? Huwag kang matakot. Nandito ako, bulong niya sa aking tainga. Ang buong sala ay natigilan sa ganap na katahimikan. Ang ginawa ni Alejandro, na tumalon mula sa wheelchair para iligtas ang kanyang asawa, ay labis na ikinagulat ng lahat na nakalimutan nilang huminga. Sa loob ng mahigit 2 taon, ganap siyang umaasa sa wheelchair o tulong ng iba. Walang sinuman ang nag-akala na kaya niyang itulak ang kanyang sarili, gamit ang mga paa, at tumalon ng ganoon kalayo. Noon lang natauhan sina Ricardo at ang mga tiyuhin. Sumugod sila kay Carla. Idiniin siya sa sahig at inagaw ang sandata mula sa kanyang mga kamay. Nagmamadaling tinulungan kami ni Tito Cesar na tumayo. Tumanggi si Alejandro na bumalik sa wheelchair. Hiniling niya sa kanyang tiyuhin na tulungan siyang umupo sa pinakamalapit na sofa, bagamat may pawis sa kanyang noo. At nanginginig pa rin ang kanyang mga binti dahil sa sobrang pagod, muling lumabas ang kanyang makapangyarihang karisma bilang Deputy General Director na dating kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo. Maingat akong sinuri ni Alejandro para tiyaking hindi ako nasaktan. Pagkatapos ay lumingon siya sa pamilya. Ang kanyang mga katangian bilang leader ay makikita sa bawat kilos. Itinuro niya ang nakayukong si Carla sa sahig at sa isang malamig na boses ay nag-utos. Security. Tawagan agad ang pulis. Iulat ang isang armadong pag-atake na may layuning manakit. Ibigay din sa investigasyon ang buong folder ng ebidensya ng pagnanakaw at panunuhol para sa paglason. Ang mga akusasyong ito ay sapat na para makulong siya. Nang matagal, kumilos, ayon sa batas. Walang paboritismo. Agad na pumasok ang mga guwardiya sa entrada. Hinawakan si Carla at itinaas siya. Ganap na siyang talunan at hindi na nanlaban, payapang nagpadala habang hinihintay ang pulisya. Tinitingnan ni Ricardo ang kanyang asawang dinadala. Palayo na may ekspresyon ng matinding kahihiyan sa kanyang mukha. Alam niya na ang kanyang karera at reputasyon sa pamilya ay ganap na sinira ni Carla. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng nakatatandang kapatid at sinabi sa isang mahigpit ngunit makatarungang boses, Ricardo, sa nangyari sa iyong asawa, may kasalanan ka rin. Bilang asawa, hindi mo siya nabantayan. Hinayaan mong labagin niya ang mga patakaran ng pamilya at magnakaw ng pera ng kumpanya. Dapat mo ring panagutan iyan. Sa susunod na linggo, maglalabas ang HR ng isang utos para sa iyong paglipat bilang direktor ng branch sa Mindanao. Kailangan mo ng panahon para ibalik ang iyong mga kasanayan sa pamamahala at pag-isipan ang nangyari. Hindi nangahas na tumutol si Ricardo. Yumuko na lamang, tinatanggap ang parusa. Pagkatapos ayusin ang mga panloob na usapin, lumingon si Alejandro sa mga nakatatandang kamag-anak. Nang may paggalang ngunit may katatagan, inanunsyo niya na mula bukas, opisyal na siyang babalik sa trabaho sa pangunahing opisina ng korporasyon at personal na pamumunuan ang lahat ng malalaking hindi pa natatapos na proyekto. Lahat ng kamag-anak ay sumang-ayon na tumango. Walang sinuman ang sapat na hangal para makipagtalo sa isang matalino at mapanuring leader na may hawak na ebidensya ng mga pagkakamali ng bawat isa. Natapos ang krisis sa pamilya. Ang posisyon namin ng aking asawa ay matatag na naitatag. Ang balita tungkol sa mabilis na paggaling ni Alejandro at kanyang opisyal na pagbabalik sa pamamahala ng korporasyon ay mabilis na kumalat sa mga lupon ng negosyo sa Maynila. Tumataas ang mga stock ng kumpanya at patuloy na tumaas sa loob ng ilang sunod-sunod na sesyon ng kalakalan. Sa bahay, ang madilim at nakakasakal na kapaligiran ay napalitan ng saya at sigla. Buong araw na abala si Doña Alicia.
Pinangangasiwaan ang paghahanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Bagamat kaya, nang tumayo ni Alejandro ng mag-isa, kailangan pa niya ng panahon para sa kumpletong pagbabalik ng lakas ng kalamnan. Araw-araw, pagkatapos ng mahirap na trabaho sa kumpanya, umuuwi siya at matiyagang inilulubog ang kanyang mga paa sa palanggana ng sabaw ng mga halamang gamot mula sa Cordillera na aking inihahanda. Kapag minamasahe ko siya, madalas niyang hawakan ang aking mga kamay at marahang hinahaplos ang mga kalyo sa dulo ng aking mga daliri na may tingin na puno ng pasasalamat. Isang Sabado ng umaga, dumating sa mansyon ang isang espesyal na bisita, si Profesor Del Rosario, dating punong manggagamot ng Central Institute of Traditional Medicine, isang nangungunang espesyalista na may malaking awtoridad sa mga medikal na lupon. Matagal ng kaibigan ng pamilya ni Alejandro ang propesor. At ngayon, nang marinig ang milagrosong paggaling ni Alejandro mula sa pinsala sa spinal cord, personal siyang dumating upang suriin ang kanyang kalagayan. Si Professor Del Rosario ay isang lalaki na lampas 70, may puting buhok at balbas, ngunit matipuno pa rin na may napakatalas na mga mata. Maingat niyang kinapa ang pulso ni Alejandro, sinuri ang mga reflexes sa mga punto sa kanyang mga binti. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri, nasiyahan siyang tumango at isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang pulso ay matatag. Ang sirkulasyon ng dugo ay napakaganda. Ang paggaling ng mga peripheral nerves ay kahanga-hanga. Alejandro, mayroon ka talagang anghel na tagapagbantay para malampasan mo ito. Ang katotohanang kaya mo nang maglakad ng mag-isa ay isang napakabihirang himala sa medikal na praktika. Mapagkumbabang ngumiti si Alejandro at itinuro ako na nagtitimpla ng tsaa sa isang sulok. Profesor, ang himalang ito ay ganap na dahil sa aking asawa. Matiyaga niya akong ginamot gamit ang mga reseta ng kanyang pamilya at acupuncture sa loob ng mga buwang ito. Kung hindi dahil kay Amara, habang buhay na sana akong nakaupo sa wheelchair. Nagulat na lumingon sa akin si Professor Del Rosario. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng isang napakabait na tingin. Tinawag niya ako at marahang nagtanong, "Anak, kanino ka natutong manggamot? Maaari mo bang ipakita sa matandang ito ang iyong mga pamamaraan at reseta?" Sa tradisyonal na medisina, ang paggaling mula sa mga pinsala sa spinal cord ay nangangailangan ng napakalalim na kaalaman sa pharmacology at mga meridian. Magalang akong tumango. Inilapag ko ang tray ng tsaa sa mesa. Umakyat sa silid. Binuksan ang aking pamilyar na canvas na maleta at kinuha mula roon ang isang luma at gasgas na kuwaderno. Sa kuwadernong ito, detalyado kong isinulat ang bawat reseta, dosis, mga diagram ng acupuncture, at mga pagbabago sa mga reflexes ng kalamnan ni Alejandro mula sa unang araw. Bumaba ako dala ang kuwaderno, at may paggalang na iniabot ito sa matandang propesor. Isinuot niya ang kanyang salamin. Binuklat niya ang unang naninilaw na pahina at nagsimulang basahin ang aking maayos na sulat kamay. Binuklat ni Profesor Del Rosario ang bawat pahina. Sa simula, ang kanyang mga mata ay nagpapakita lamang ng propesyonal na kuryosidad. Ngunit, habang binabasa niya ang pagsusuri sa mga pharmacological properties, nagbago ang kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kamay na may hawak sa kuwaderno. Mabilis niyang inalis ang kanyang salamin at inilapit ang kuwaderno sa kanyang mga mata upang mas maaninag ang mga kumukupas na linya ng tinta. Itinaas niya ang kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa matinding pananabik. "Anak, ang sulat kamay na ito, ang kombinasyon ng mga halamang gamot. Ikaw ba ay inapo ng albularyong silakan mula sa nayon ng Nampik?" Napapitlag ako. Ang pangalan ng nayon at ang tawag na albularyong lakan ay matagal nang hindi nababanggit sa mga lugar na ito sa loob ng maraming dekada. Mabilis akong tumango, kinukumpirma na ang aking lolo nga ang albularyong silakan. Nang marinig ito, napaluha si Profesor Del Rosario. Tumayo siya mula sa sofa, inayos ang kanyang Amerikana at,
hindi inaasahan, lumapit sa akin, at yumuko ng may malalim na paggalang. Ang kilos na ito ng nangungunang espesyalista ay nagpatayo sa buong pamilya. Mula kay Doña Alicia hanggang kay Alejandro, nalilitong sinubukan kong itayo ang propesor. Propesor, wag po ninyong gawin iyan. Ako po ay mas bata. Paano ko po matatanggap ang ganyang pagyuko mula sa inyo? Mahigpit na hinawakan ni Professor Del Rosario ang aking kamay, at sa nanginginig na boses ay ikinuwento ang isang pangyayari 40 taon na ang nakalipas. Noon, siya ay isang batang doktor, kadarating lang mula sa unibersidad, at ipinadala sa Cordillera para magsaliksik at mangolekta ng mga bihirang halamang gamot. Sa isa sa kanyang mga paglalakbay sa gubat, naligaw siya at nakagat ng isang makamandag na ahas. Mabilis na kumalat ang lason, at ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Ang aking lolo, na dumadaan na may dalang buslo ng mga halaman, ang nakakita sa kanya at dinala siya sa kanyang kubo. Ang lolo mismo ang ngumuya ng mga halaman, idinikit sa sugat at pinainom siya ng mga sabaw sa loob ng isang buong buwan. Hindi lamang niya iniligtas ang kanyang buhay, kundi bukas palad ding ibinahagi sa batang doktor ang hindi mabilang na mga lihim na reseta ng kanyang mga ninuno, na tumulong sa kanya na maglatag ng matibay na pundasyon ng kaalaman at makamit ang isang maningning na karera. Pinunasan ni Professor Del Rosario ang kanyang mga luha at, lumingon kina Doña Alicia at Alejandro, ay sinabi ng may matinding kaseryosohan, "Napakaswerte ng inyong pamilya na tinanggap ninyo ang dalagang ito sa inyong tahanan." Si Albularyong Lacan ay isang pambihirang talento sa mundo ng katutubong medisina. Ang mga reseta na kanyang ipinamana ay isang napakahalagang pamana ng ating bansa. Si Amara, ang kanyang direktang tagapagmana, ay sinipsip ang lahat ng kanyang karunungan. Hindi lamang niya iniligtas ang mga binti ni Alejandro, siya ay isang buhay na kayamanan ng tradisyonal na medisina. Dapat ninyo siyang pahalagahan at alagaan. Ang mga salita ng iginagalang na propesor ay may bigat ng ginto at habambuhay na tumatak sa isipan ng lahat ng naroroon. Binalot ng katahimikan ang silid, ngunit sa kaibuturan nito ay may malalim na paggalang at buong pagkilala sa talento ng dalaga mula sa kabundukan. Pagkaalis ni Professor Del Rosario, lubusang nagbago ang kapaligiran sa mansyon. Walang naiwan na bakas ng dating tensyon o panunumbat. Mabilis na lumapit sa akin si Doña Alicia. Pula ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Kinuha niya ang aking mga kamay at nagsimulang haplusin ang mga kalyo na dating pinagtawanan ni Carla. Sa nanginginig ngunit taos-pusong boses, sinabi niya, "Amara, patawarin mo ako dahil hindi kita naalagaan ng maayos. Akala ko, isa ka lang mabait at masipag na dalaga. Hindi ko akalain na napakatalino mo at nagmula ka sa isang iginagalang na pamilya ng mga manggagamot. Hindi lang mo dala sa iyong sinapupunan ang dugo ng aming pamilya. Ikaw ang tagapagligtas ni Alejandro. Mula sa araw na ito, ikaw ay aking tunay na anak. Ipinapasa ko sa iyo ang pamamahala sa bahay na ito. Kung may sino man sa mga kamag-anak na mangahas na magsalita ng masama sa iyo, palalayasin ko siya." Ang mga kamag-anak na naiwan para sa katapusan ng linggo ay lumapit din para bumati. Si Tito Cesar, na dati pinakamaingay na humihiling na magpasuri ako, ay ngayon nahihiyang ngumiti. Lumapit siya, tinapik si Alejandro sa balikat, at simpleng sinabi, "Alejandro, mayroon kang matalas na mata. Ang iyong asawa ay matalino at disente. At nagmula pa sa isang kilalang pamilya ng mga manggagamot. Masaya ako para sa inyo." Dati, nakikinig ako sa mga tsismis ni Carla, kaya nagkaroon ako ng maling opinyon. "Amara, patawarin mo ang matandang hangal na ito." Magalang akong ngumiti at sumagot na sa pamilya. Hindi pinananatili ang sama ng loob sa nakaraan. Mula sa araw na iyon, ganap na nagbago ang aking katayuan sa pamilya ng aking asawa. Hindi na ako itinuturing na isang babaeng ipinagbili para sa utang ng kanyang ama. Wala nang nangahas na magbulungan tungkol sa aking pagiging probinsyana. Lahat ay iginagalang ako para sa aking tunay na talento
at malinis na puso bilang isang manggagamot. Sa gabi, nang kami na lang ang naiwan sa silid, marahan akong niyakap ni Alejandro. Mula sa likuran, ang kanyang mga binti ay may pakiramdam na, at kayanan niyang tumayo ng ilang minuto gamit ang isang tungkod. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat at ibinulong sa aking tainga ang pinakamainit na mga salita. Salamat sa pagdating mo sa aking madilim na buhay. Salamat sa iyong pasensya sa isang masungit na lumpo tulad ko. Tama si Professor Del Rosario. Ikaw ay isang napakahalagang kayamanan na ipinadala sa akin ng langit. Ipinapangako ko na, sa buong natitirang buhay ko, poprotektahan at mamahalin kita at ang ating mga anak. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Pinakikinggan ang malakas na tibok ng puso ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ang mga unos sa pamilya ay tunay na naiwan na, pinalitan ng pag-unawa at tapat na pag-ibig. Ang matagumpay na pagbabalik ni Alejandro sa mundo ng negosyo ay gumawa ng ingay sa industriya ng real estate sa Maynila. Hindi lamang nalampasan ng kumpanya ng kanyang pamilya ang panloob na krisis, kundi nanalo rin sila sa mga bidding para sa ilang malalaking proyekto ng resort. Mabilis na tumaas ang halaga ng mga stock. Ang magagandang balitang ito ay umabot din sa aking sariling pamilya. Isang araw ng pahinga. Habang payapa akong nagpuputol ng mga rosas sa hardin, tumakbo ang kasambahay at sinabing dumating ang aking madrasta at si Bianca. Kumunot ang aking noo. May masamang kutob. Ngunit tumango ako at sinabing papasukin sila sa sala. Si Alejandro, na nakaupo sa sofa na may hawak na dyaryo, ay nag-angat ng ulo at agad na naging matigas ang kanyang mukha. Pumasok ang aking madrasta at si Bianca na may mga peking ngiti. May dala ang madrasta ng isang malaking basket ng mga imported na prutas at pagkakita pa lang sa akin ay sumugod, hinahawakan ng aking mga kamay at binubuhusan ako ng mga tanong na para bang matalik kaming magkaibigan mula pagkabata. Si Bianca na nakasuot ng isang masikip na bestida na may mataas na hiwa, na may matingkad na makeup, ay malanding lumakad palapit kay Alejandro. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Alejandro, natutuwa ako na gumaling ka na. Nang malaman ko ang iyong aksidente, gabi-gabi akong umiiyak. Gusto ko sanang magpakasal sa iyo para alagaan ka, ngunit ipinilit ng Ate Amara na siya ang pupunta sa halip ko, kaya kinailangan kong magparaya. Ngayon, nakikita kitang nakatayo at napakakisig, napakasaya ko. Ang walang hiyang kasinungalingang ito ay nagdulot sa akin ng pagduduwal. Ngumisi si Alejandro at hindi man lang siya inalok na umupo. Itinupi niya ang dyaryo. Inihagis ito sa mesang salamin at sinabi sa isang malamig na tono, "Mahina ba ang memorya mo, Bianca? O sinasadya mong magpanggap? 2 taon na ang nakalipas. Ikaw mismo ang tumawag sa akin na walang kwentang lumpo sa gitna ng inyong kubo. Alam ng buong Maynila kung paano pinilit ng inyong pamilya si Amara na magpakasal para sa pera. Ano ang layunin ninyo sa pagdala ng basket na ito ngayon? Magsalita kayo ng diretso. Wala akong panahon para sa inyong mga palabas." Dahil sa direktang pagtanggi, nahiya ang madrasta, ngunit agad na nagsuot ng isang malungkot na ekspresyon at nagsimulang gumanap bilang biktima. Nagsimula siyang magreklamo na may problema na naman sa batas ang kumpanya ng aking ama. Naantala ang daloy ng pera at muling hinihiling ng bangko na bayaran ang utang. Hinihiling niya kay Alejandro na, bilang paggalang sa pagiging magkamag-anak, i-postpone ang pagbabayad ng 100 milyon sa loob ng ilang taon pa. O mas mabuti, kalimutan na lang ang utang dahil ngayon ay iisang pamilya na sila. Si Bianca, nang makitang hindi natitinag si Alejandro, ay nagpasya na sirain kami. Tiningnan niya ako ng pailalim at yumuko sa balikat ni Alejandro, bumulong, ngunit para marinig ng lahat. "Alejandro, wag mong hayaang lokohin ka ng anghel na mukha ni Amara. Mayroon siyang kasintahan sa baryo. Ang kanyang unang pag-ibig, pangalan niya ay Kiko."
Nagsumpaan sila ng walang hanggang pag-ibig. Sinubukan pa ngang magtanan. Nagpakasal lang siya sa iyo dahil sa iyong kayamanan. Masyado mo siyang pinagkakatiwalaan, tingnan mo. Baka mag-alaga ka ng anak ng iba. Ang walang hiyang paninirang puri na ito ay umapaw sa aking pasensya. Walang imik. Lumapit ako sa mesa, kinuha ang aking telepono, binuksan ang isang nakatagong folder, at pinatugtog ang audio recording na maingat kong iningatan mula sa araw na iyon sa baryo. Ang matinis na boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa sala, bawat salita. Ako, bata pa, may buong buhay pa sa hinaharap. Hindi ko kayang ilibing ang aking kabataan. Sa tabi ng isang lumpo. Oo, lumpo siya, pero naliligo sa pera ang pamilya niya. Maging asawa ka nila, at mabubuhay ka sa ginhawa. Desperado na si tatay. Ikaw, bilang panganay na anak, dapat mong ipakita ang iyong tungkulin. Ang recording na ito ay ganap na sumira sa kanilang palabas. Ang mukha ni Bianca ay naging parang patay. Nanginginig ang kanyang mga labi, at hindi siya makapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Tumayo si Alejandro, ang kanyang matangkad na tindig at makapangyarihang anyo ay nakakagapi. Ang kanyang matalas na tingin ay tumusok sa dalawang babaeng yumuko sa kahihiyan. Narinig ninyo ang ebidensya? Ang aming pamilya ay nagnenegosyo ng tapat. Lahat ng kontrata ay may legal na bisa. Ang 100 milyon ay isang pautang. Hindi isang donasyon para sa mga taong walang utang na loob. Nang mahirap, pinilit ninyo ang inyong sariling anak na ipagbili ang kanyang sarili. At nang makita ninyo na maayos na kami, walang hiya kayong pumunta para humingi ng pera. Lumingon si Alejandro sa labasan at malakas na tinawag ang kanyang assistant. Makipag-ugnayan agad sa legal department. Ihanda ang isang kaso sa korte laban sa kanilang kumpanya para sa paglabag sa kasunduan sa pautang. Ang utos ko ay kolektahin ang 100 milyon sa tamang oras. Walang bawas, walang pagkaantala, walang cash. Hayaan ng korte na isubasta ang kanilang mga ari-arian. Ibenta ang bahay, mga sasakyan, ngunit ibalik ang utang sa bangko. Nang marinig ang tungkol sa pagbebenta ng bahay at mga sasakyan, bumagsak sa sahig ang madrasta at humagulgol. Gumapang siya sa akin, kumapit sa aking mga binti at nagsimulang magmakaawa na mamagitan para sa kanila. Ipakita ang pagiging magkamag-anak at iligtas muli ang pamilya. Umatras ako. Determinadong inalis ang aking binti. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag. Nang pilitin niya akong magpakasal sa halip na ang kanyang paboritong anak, lahat ng damdamin ng isang ama ay namatay. Ginawa ko ang aking tungkulin. Isinakripisyo ang aking buhay at kaligayahan para sa 100 milyon para iligtas ang kanyang negosyo. Lahat ng mga susunod na kabiguan ay inyong kasalanan mula sa araw na ito. Huwag na kayong mga has na tumuntong muli sa bahay na ito at guluhin ang aming payapang buhay. Kinaway ni Alejandro ang kanyang kamay. Ilang matitipunong guwardiya ang agad na pumasok. Sinunggaban ang madrasta at si Bianca sa braso. Sa kabila ng kanilang mga sigaw at pagmamakaawa, ang mabibigat na bakal na tarangkahan ay sumara. Tuluyang pinuputol ang lahat ng ugnayan sa mga masasamang taong iyon. Niyakap ako ni Alejandro sa baywang. Marahang hinaplos ang aking buhok at sinabi, mula sa araw na ito, ang aking tanging pamilya ay ikaw at ang ating magiging anak. Lumipas ang 9 na buwan ng pagbubuntis sa kapayapaan at kaligayahan. Tinupad ni Alejandro ang kanyang salita. Inayos niya ang kanyang schedule sa trabaho, nag-set up ng isang remote management system. Ipinasa ang bahagi ng mga proyekto sa mga junior director. Karamihan sa oras, nagtatrabaho siya mula sa bahay para personal na alagaan ako. Bumili siya ng maraming libro tungkol sa nutrisyon para sa mga buntis. Siya mismo ang nagluluto ng masusustansyang pagkain. At gabi-gabi ay minamasahe ang aking mga binti para maiwasan ang pamamaga. Ang kanyang pag-aalaga at atensyon ay ginawa akong pinakamasayang babae sa mundo. At dumating ang pinakahihintay na araw. Isang huli ng taglagas na umaga, sa isang maaliwalas na panahon, nagsimula akong manganak.
Naging maayos ang lahat. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor sa isang international clinic, isinilang ko ang magagandang kambal. Isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Alejandro at isang kaakit-akit na babae na may pinong mga tampok. Ang buong pamilya ay nasa alapaap sa kaligayahan. Kinakarga ni Doña Alicia ang kanyang mga apo. Ipinapakita sila sa lahat sa ospital, hindi napapagod, nang ang kambal ay 1 taon na at nagsisimula ng maglakad. Nagpasya si Alejandro na mag-organisa ng isang kaganapan na matagal na niyang lihim na pinaplano. Isang tunay na kasal, para mabawi ang nakakahiyang araw na pumasok ako sa kanyang bahay na may isang maleta lamang. Ang kasal ay ginanap hindi sa isang maingay na banquet hall sa gitna ng Maynila, kundi sa isang marangyang yate sa gitna ng dagat sa baybayin ng Palawan. Tanging ang pinakamalapit na kamag-anak at tunay na mga kaibigan ang inanyayahan. Sa isang romantikong kapaligiran, sa gitna ng mga puting rosas at mga chandelier na kristal. Ako, na nakasuot ng isang custom-made na damit pangkasal, ay lumabas sa deck na kasama ang aking biyenan. Sa harap ko ay ang malawak na dagat at ang lalaki ng aking buhay, matatag na nakatayo sa kanyang mga paa, na may isang nagniningning na ngiti at nakabukas na mga braso. Kinuha ni Alejandro ang aking kamay at dahan-dahang isinuot sa aking palasingsingan ang isang singsing na may kumikinang na brilyante. Sa harap ng langit at ng mga mahal sa buhay, malakas niyang sinabi, "Salamat sa matapang mong pagpasok sa aking madilim na buhay. Sa iyong talento, pinagaling mo ang aking mga sugat sa katawan. At sa iyong puso, pinainit mo ang aking malamig na kaluluwa. Mula sa sandaling ito, hindi ka lang aking tagapagligtas at tapat na asawa. Ikaw ang nag-iisang babae, kung kaninong mga kamay nakasalalay ang kaligayahan ng ating pamilya. Mahal kita." Ang malakas na palakpakan ay humalo sa tahimik na alon. Tiningnan ko ang aming kambal, na payapang naglalaro sa mga kamay ng kanilang yaya. At pagkatapos, ay itinaas ko ang aking mga mata sa mukha ng aking asawa, na puno ng pag-ibig. Masaya akong ngumiti. Isang luha ng kaligayahan ang tumulo sa aking pisngi. Ang buhay ng isang dalaga mula sa Cordillera, na dating pinilit na magpakasal para sa pera, ay tila napunta sa isang dead end. Ngunit sa katotohanan, ito ay namukadkad at nagbukas ng isang bago, pinakamasaya at kumpletong kabanata.